Yung rent ko dito, hindi ako yung nagbabayad ng asawa ko. So, mas okay sana kung iba yung ipang-address yung gagamitin Opo. ko. Hello mga ka-taxmates! So, another day, another client. May nag-book ng consultation. New client natin, and ang concern niya is yung co-working space. So, hinihintay na lang natin si client ngayon. So, 9 a.m. yung meeting. Kidding aside, nandito na si client. And ito po yung consultation natin about sa co-working po, no, Ma'am Lian. Yes. Bali, itakal ko lang po sa inyo yung service na ina-offer po ng co-working space namin. Una po is yung virtual office. Bali, magagamit niyo po yung business address namin sa BIR and DTI registration niyo po. And aside from that po, i-handle po namin yung mga documents nyo and yung other support service. Ang kasama po sa service namin is itatago po namin yung mga documents na na-deliver po as under po ng name. Ano yung audit na? Diba may nabasa kasi ako may audit pa. Kasi sa business owners po, magpapasa po kayo ng audited financial statement kapag po umabot na ng 3 million yung total assets nyo po. Pero kung below pa naman po, hindi pa below. naman po. Okay. Okay, so okay naman pala siya. Yung rent ko dito, hindi ako yung nagbabayad yung asawa ko. So, mas okay sana kung ipang-address yung gagamitin Opo. ko. Bale ma'am, kung interested naman po kayo, pwede po kami mag-send ng service quotation po sa virtual office para makita nyo din po yung specific details na kasama po doon. Tapos, ano pa ba yung cons and pros and cons na wala naman. Kasi po kapag hindi po kayo yung owner ng gagamitin yung address, madami pa po kayong documents na kailangan i-asikasuhin para ma-register po kayo sa BIR. Pero kung gagamit po kayo ng virtual, ayun na po ma'am, bali commercial address na po kasi yung magagamit po. So, paano kung mag-update ako? Every month ba yung filing? Ano po labas yun? din filing? Or, Depende po siya sa COR. Meron pong quarterly, meron pong annually. Kapag wini-withhold po, merong monthly na 5. May wini-withhold na meron din specific amount? A year ba yun bago ma-withhold? Hindi naman every bali month? kasi ma'am, pag hindi po umabot ng 500,000 in a year, wala po tayong withholding tax po. Di ba po online seller po kayo? Bali hindi naman po tayong mag-withholdan. Tawagin natin si Ma'am Mimi or si Ma'am Jebby kasi yung available sa kanila para i-discuss naman yung sa bookkeeping and tax compliance. Hello po. Good morning po. May question po po Naalala lang ako about sa... Dahil syempre nakalagay doon pag wala yung mga documents sa bahay, paano yun, baka ma-audit, tapos penalty, then hindi, kasi first time ko palang mag-open ng business. So, yun lang naman yung question ko. Yung mga documents po, dapat po nandun sa business address niyo po, which is yung address po namin. If ever po na kami po yung gagawin mo po accountant po, nasa amin po yung books of accounts niya po lagi. Pero if hindi po, papadala niyo po sa amin yung every time na na-update niyo po yung books of accounts. Okay. Kami na lang po yung mag-file ng mga taxes niyo po. Pero with regard po sa books niyo po, ang magagawa na lang po namin is magbibigyan po ng template. Papaliwanag naman po ng team namin kapag i-on-board na po namin kung paano yun ang gagawin. Ganun. For example, kung may mga tanong po kayo kung paano ba to, para saan ba to, dito lang po kami para matuto po kayo habang naka-ano po kayo. Okay. Doon po, mag-guide po talaga kayo. May explain po sa inyo yung process. Yun lang. Sige po, mag-check up na lang po ako sa Thank you so much. Thank you po. Ayun, kakatapos lang ng meeting namin sa client. Kasi natin yung concern and